pwedeng yung iba, hindi umagri sa akin, pwedeng mali din ako, mga kababayan, no? Kumbaga, sariling ano ko lang to, pag-aanalisa, hindi kaya ang ginawa lang ni John Vic is ibinalanse yung in-spill nito pong si Ombudsman Boying Remulla. Di ba? Si Ombudsman Boying Remulla, nadulas siya eh. Ayan, si Bato de la Rosa, may warrant of arrest din yan. Di ba? Ngayon, pakiramdam ko, nako, kailangan balansehin ko to. Kasi para ma-aresto to, para mapalabas ito, eh, kailangan mapapaniwala namin sila na walang warrant of arrest. Kaya ganun yung naging setup. Si Boying, si Ombudsman Boying, may warrant of arrest si Bato de la Rosa. Kay John Vic naman, nako, nagtatago na nga eh. Lalong magtatago yan, lalong hindi magpapakita yan. Diba? Kailangan na din natin eh. So, Ombudsman, si John Vic, wala akong pero ako tingin ko alam ni John Vic talaga eh. Kasi utol si Kuya Kuya, ano ba yung sinasabi mong meron ng warrant of arrest? Meron na ba talaga ganito, ganyan? Ang dali eh, no? Para bumalansi siguro yung sitwasyon. At etong kampo nila Bato de la Rosa isipin, which is tingin ko, yun ang iniisip nila, na napaniwala sila na walang warrant of arrest, pagpasok po doon sa trapdoor, parang kalapate. hindi na makakalabas. Kung lumabas man mga kababayan, yung eroplano, naghihintay na. Kasi, di ba, nung pagsabi ni Ombudsman Boying Remulla, ilang araw lang, hindi lumagpas ang isang linggo, biglang nawala na. Bato, sabi ni Rowena Buduan, nauto nila ang kampo ng Kalbo. Siguro, pinilit nung mga kapwa niya senador na kailangan mapalitan si SP Tito Soto para sila ay maligtas, na hindi nila inisip na si Bato naman ang maiipit at hindi na makakalabas. At posible na madala na sa dahig. Doon pagtatalo itong mga NBI at yung mga security doon sa gate ng Senado, yung nakikita ay mga ahente ng National Bureau of Investigation at sila nga yung kanina nakipagtalo doon sa... Ay, eto, nakita ko lang yung comment ni Ma'am Neng Gigi. Ako, naniniwala ako dito. No? Ewan ko na lang, pag nalusutan pa kayo ni Bato de la Rosa, pag nakaalpas pa yan, iikutan nyo na lang yung building yan. Di ba? Iikutan na lang nila yung building yan para alam nila yung mga sasakyan. Hindi na dapat makalabas yan, hindi na makalayo yan. No? Masundan nyo. Tapos, kunyari, lumabas. Hayaan nyo lang. Pagdating dun sa kanto, habulin nyo na, ratratin nyo na. Siyempre, magkakainitan yan eh. Tapos, manlalaban yung mga wag naman kayong manlaban sana. Po? Kawawa yung mga apo ninyo, yung mga anak ninyo. Mga security nitong Senado. Alisin na natin ito. Ngayon mga kababayan, isang mabilisan lang po. Ipepresenta ko lang po sa inyo yung mga congressman na bumoto, no? Langya kayong mga DDS, ang yayabang nyo pang mga manakot. Tinatakot ng mga DDS o mga congressman mo, mga bossing, na kapag kayo bumoto sa impeachment ni Sara Duterte, yari kayo, no? Lagot kayo. Tinatakot nilang ganon. Kaso mga kababayan, pati si Eli San Fernando, ayun, bumoto. Yes, impeach si Sara Duterte. Pero may paliwanag yung tao. Sinasabi niya dito, may nakita, may probable cause, pero hindi ligtas sila Pangulong Bongbong Marcos. Yun yung sinasabi ni Eli San Fernando. Mga kababayan? Yung mga gunggong ng mga DDS, hindi yata naintindihan yung sinabi. Pati si Toby Chanco, bumoto.
Di ba? Totoo ho yan. Binanata ng binanata si Elisan Fernando. Alam niyo po yung mga DDS kasi, basta banat na lang ng banat eh. Kapag ka ang nangyari, hindi pumabor sa kanila yung kapiranggot, hindi na nila babasahin, hindi na nila iintindihan kung ano yung mga pinagsasabi ng tao. Binanatan nila ng binanatan si San Fernando, mga kababayan. No? Pero yung sinasabi ni San Fernando, although bumoto sa impeachment, pabor naman din eh. Kaso ho, hindi gumana yung mga pananakot ng mga DDS sa mga congressman. Mga bumoto, ilan lang po ang bumoto ng no para daw hindi po ma-impeach ang vice-presidente. Sa Laguna, itong Ramil Hernandez, hindi ko kilala to. Siyempre, nandiyan po si 24 billion kid, mga kababayan, na si Leandro Lebiste. Pag-asa niya, si Sara Duterte na maiupo. Baka sakali na makalusot yung problema niya sa Department of Energy. Etong si Isidro Lumayag ng South Cotabato, nandyan din si Representative Rolando Macasaet, SSS, GSIS, pensionado. Aba, hindi din. At wala pong iba, mga kababayan, yung, si Marcoleta. Siyempre, expect mo pa ba yan? 5. Di ba? Rachel Del Mar ng Cebu. Ilan ang bumoto sa Cebu? Ang dami naman bumoto na nag-yes. Kala ko ba, ang DDS, pati Cebu. O pati Visayas. Ba't ang daming bumoto sa galing sa Kabisayaan? Representative Harold Duterte, PPP. At eto, yung pinakamabanguho sa Senado, sa Kongreso, mga kababayan, si Omar Vincent Duterte, mga kababayan. Hindi, totoo ho. No? Galing po sa aking puso. Etong si Omar Duterte, ang nakikita ko, yung tipo bang unang tingin mo pa lang, mga kababayan, ang bango-bango, no? Sinasabi mo nga ang asim niyan. Uy! Yung tipo bang itsura pa lang, no, harap pa lang, hindi mo pa nakikita, parang choco na ba? Choco na batok na? Yan, mga kababayan. Sino pa? 8, si Pulong, si Karen Hope, o Garcia. Nangangati na lalamunan ko. Sino pa? Iilan lang to ayan. 15, si Meow Meow. 20. Yun lang. Paano? Magpapaalam na ako. Makati na ilalamunan ko, ha? Mamaya ulit, magla-live tayo. Maraming salamat. God bless.